Kaya may tanong si Miss Arlene. Ayan, sabi niya tungkol sa canine distemper virus. Ayan, nagtanong daw siya ng home remedy tapos hindi ko daw na-replyan yung comment niya. O, pasensya na po kayo, hindi ko po talaga ma-replyan lahat ng mga comments. Unang-una po, marami po kasi tayong ibang pinagkakaabalahan. Kaya meron po tayong mga aces na mga sumasagot po. Meron po akong mga tao, na mga employees ng company namin na sumasagot po karamihan sa mga comments and mga inquiries sa inbox namin sa page, etc. Kaya pasensya na po kung hindi ko po kayo nasasagot talaga lahat. Pero po alam nyo kung may distemper po yung aso nyo, may sakit po yung aso nyo, nagtatae, or may lagnat, matamlay, pumapayat na, ayaw kumain, huwag nyo na pong hintayin yung mga sagot ko po sa social media. Dalhin nyo po kaagad sa veterinarian. Yun po ang tamang dapat gawin. Dalhin nyo po sa veterinarian nyo. Huwag po kayo magpunta sa mga dog groups sa Facebook tapos maghihintay kayo ng sagot doon sa mga marurunong. Minsan ang mga sumasagot lang naman din doon, mga breeders lang, may experience, ganyan. Mali-mali pa yung mga sagot po ng iba. Kaya wag po kayong mag-rely doon kung talagang ang gusto nyo ay masurvive yung aso po ninyo. Kagaya po ng aso po ni Ma'am Arlene namatay. Sana po hindi naman po dahil sa kapabayaan. Sana po nadala niyo po sa vet po at hindi niyo po ako hinintay at dahil hindi ako sumagot ay nayaan na lang po mamatay. Sana po hindi ganun po yung nangyari. Paki-comment na lang po sa baba kung ano po talaga bang nangyari. Kasi ang tanong po niya ngayon, wala bang gamot ang distemper virus? Okay, ang distemper virus po kasi malalang sakit po talaga yan. Airborne yan, naililipat yan mula sa isang aso, papunta sa kabilang aso. Kahit tungkol, kahit by breathing lang, yung mga droplets lang galing sa kanilang hininga na ililipat po yan sa ibang mga aso. Kaya delikado. Ang home remedy lang, hindi actually walang home remedy. Dapat talaga dalhin nyo sa vet ninyo. Kasi pag dinala nyo sa vet ninyo, bibigyan po yan ng mga antiviral, bibigyan ng antibiotics, at kung ano pang mga kailangan na gamot para po yung mga sintomas na mga signs na lumalabas doon sa aso ninyo ay ma-address po yun at hindi tuluyang manghina at mamatay yung aso. Meron po mga iba-ibang treatments na ibibigay dyan. And kung home remedy po, wala po. Kailangan po talagang dalhin sa vet. Ang pwede nyo lang gawin sa bahay ay suportahan yung mga problema na lalabas po sa aso ninyo dahil sa distemper niya. Isa po yung talagang magkakaroon kasi yan ng dehydration, no, dahil sa distemper virus. Kailangan po laging may tubig yung aso nyo na maiinom. Number 1 yun, laging may maiinom na malinis na tubig, cool water, hindi po kailangan na malamig, hindi kailangan na may yelo, basta may water po siya na malinis na pwedeng inumin, hindi mainit. Pangalawa, kailangan po maganda yung nutrition niya. Tanungin nyo sa akin kung ano ang pinakamagandang nutrition na pwedeng ibigay sa aso ninyo. Ang sagot ko lang po dyan, of course, is SDN. Kung gusto nyo po, kahit walang sakit yung aso ninyo, kung gusto nyo malakas ang resistensya ng aso ninyo, ang sagot ko po dyan, SDN, especially SDN42. Available po yan sa TikTok, Shopee, Lazada, and dealers nationwide. And of course, kailangan nyo rin bigyan ng supportive care yung aso ninyo kasi medyo manghihina po yan. Baka kailangan po na ilayo siya sa stressful na mga situations, malayo sa mainit na lugar. Dapat baka kailangan po na yung lugar niya ay medyo hindi naman malamig, no? Hindi rin dapat malamig yung lugar, pero nasa presko yung area niya at malinis na hangin ang nalalanghap niya. Kaya kailangan linis din kagad. Dapat malinis din po yung aso niyo para po maganda po yung pakiramdam niya, di ba? Kahit sa tao po pagka malinis ang paligid nyo, kagaya dito sa Manalo Resort Hotel, malinis po tayo palagi dito, ay ang sarap po sa pakiramdam. Ayan. So, ganyan din ang kailangan ng mga aso, may mga problema. And of course po, ilalayo nyo yung aso ninyo sa ibang mga aso kasi baka mahawa sila. And of course, prevention is better than cure. Kailangan po updated po yung 5-in-1 vaccination ng aso ninyo sa mga licensed vet para maganda talaga yung immune response. Kasi pag walang bakuna yung aso nyo, very susceptible siya, pwede talaga siya magka-canine distemper, mabilis lang. Pero pagka may bakuna, at least may panlaban siya. Baka po hindi siya tablan, malamang hindi siya tatablan. Pero of course, there are also things that make na nagkakaroon tuloy ng vaccination failure. Ibig sabihin may bakuna na pero tinablan pa rin ang sakit. So yan po yung mga ilan sa mga tips po natin. And of course, veterinary care is the best kung gusto nyo talaga mag-survive yung aso ninyo. May mga dogs kasi na magsusurvive dyan. May mga dogs na habang buhay na nila pag
paghihirapan at pagdurusahan yung mga tremors, nanginginig, tapos yung pangit yung balat na niya, hard pa rin yung pad, so marami mga signs. Pero alam niyo may mga veterinary clinics ngayon na nagsispecialize sa distemper cases, kagaya ng VetLink. Ayan, pwede niyo pong i-search yan. Meron pong mga ilang mga vet hospitals na nag-specialize sa distemper cases. It's better to consult them and bring your dog na may distemper na or suspected distemper ninyo doon sa mga clinics na ganon, specialized sila. Okay, Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Canines mula sa Manalo Resort Hotel. Ayan, sana po ay nakatulong sa inyo yung video na ito. Please share and follow and subscribe dito sa ating channel.